Magandang araw po sa inyong lahat mga kaalagad. So for this video, papanoorin ko po itong latest vlog ni Chris na mga kaalagad. Pero bago yan, congratulations pala sa ating Chris na mahusay mga kaalagad kasi ang kanyang YouTube channel ay umabot na po ng 84,000 subscribers. So congratulations kay Chris na at congratulations din dahil sunod-sunod na yung 3 araw na may upload talaga siya. No? Happy tayo para dyan kasi minsan lang ito. So sana tuloy-tuloy na talaga. At dito sa kanyang vlog mga kaalagad, may title po ito na sino kaya ang babaeng ito napakalakas. So ibig sabihin ni Chris na may babae siya dito kasama sa kanyang vlog, pero base sa kanyang thumbnail, ang kasama niya dito ay ang kanyang ate. Ayan, yung ate niya. So nakikilala ko na yan yung ate niya kasi minsan na rin niyang nasali sa kanilang vlog ni Inday Ugdot at ni Chris na mga kalagad. No? So tara, panoorin natin kung ano yung mga ganap dito na kasama yung ate niya mga kalagad. Hindi lang pala yung ate niya, yung kasama niya. Kasama din pala si Tote at yung, siyempre, yung anak ng ate niya, nakaduya, no? Sinamahan siya na magtabas ng damo mga kaalagad. So, mabuti na yun na madaming magtabas ng damo nang sa ganun, mapadali, di ba? So, hindi naman yan, nasabi na yan sa vlog ni Chris na hindi lang yan libre na, ginawa yan. Bibigyan niya ng pera yung ate niya at yung si Tote mga kaalagad. Kumbaga, pinahornal niya ba? Ang cute ng baby, nasa duyan. Tapos, siyempre, hindi mawawala ang usok na galing sa sinunog na damo. Like, yan, probinsya feels talaga, no? Na probinsya talaga. Ito talaga yung mga ganap sa probinsya na ayun, kapag may dala kang bata sa sakahan, like that, maliliit, no? So, kailangan mo talaga gumawa ng apoy or usok para pangtaboy sa mga lamok mga kalagad. Katutubo ang na pangasawa. Tapos ito yung tinulungan din niya na maayos yung bahay. Kumbaga si Chris na yung bumili ng ibang materyales. Pero ayun nga, akala ko i-vlog din yun ni Chris na. Ay nabangan ko nga kung magbibigay siya ng update doon kasi excited din ako. Nakita ko kasi yung bahay din ng ate niya. Maliit talaga, pangkatutubo lang, tapos mga trapal, mga sako-sako lang yung dingding, tapos may anak sila, kawawa, diba? So naisipan ni Chris na bumili ng yero, pangdingding, mga pako. Ang sa asawa lang ng ate niya ay yung panghaligi doon sa bahay. So kaso lang daw, hindi pa natapos, sabi ni Chris na dito, yung bahay kasi nagkasakit yung asawa ng ate niya, no? Si Tote, yung nakahilo, yan yung kasama din ni Chris ng isang araw, ng isang vlog niya na babae ba na sinabi ko na kumukha ni Russell, na yung kawawa din yung sitwasyon, no? So kinuha pa rin ni Chris na para matulong-tulungan siya dyan, para nang sa ganun din is magkapera din itong si Tote ba. Sayang yung sayang yung balani ng saging nila Chris na, pero sa bagay wala naman silang baka. Sa may mga alagang baka, magagamit pa yan, isagol sa feeds ba, ad-ari na lang nila, tapos lagyan ng tahop, ayun, solve na yung pagkain ng baka. Pwede din yan siya, yung iba pinaprocess nila para magkaroon ng mushroom, di ba? Yung balani ba mismo yung mag-produce ng mushroom mga kaalagad, or dahon lang ng saging? Basta may nakita din ako na balani, kung totoo ba mga kaalagad, no? Ayun na, hindi naman kailangan nila Chris na mga ganun na pananim pa kasi sobrang daming pwedeng makain dyan sa umana ni Chris na. Halos kompleto na yung gulay, prutas. May iba din pala sila Chris na, no? Solved na, masarap yan, ilagay sa paksiw, pero iwan ko ba basta iba kahit wala pang bunga, puno pa lang yung nakikita ko, nasisira na yung mukha ko eh. Legit talaga yung asim ng iba mga kalagad. Hindi ko kayang kumain ng isang pirasong iba, grabe. Gabundok yung matatabang lupa nila Chris na na may sagol na uling. Hindi talaga siya maubusan yan yung pangtaniman na yuta. Taniman yan ng gulay, flowers, pang flowers daw yan yung nilagyan niya ng yung binili niya. Gabundok yung niya matatabang lupa. Kung lang, kapitbahay lang kami ni Chris na, nanghingi lang ako nito ba. Yung batang lalaki sobrang sipag, nakayapak pa, no? Tapos dumi na ng kamay yung paa. Kasi yun yung mga trabaho na niya nakita niya talaga. Kaya yun yung kinahiligan niya. Depende talaga yung child talaga natin, depende talaga sa mga bagay na kinalakihan natin, no? Napakaswerte, napakabait ng batang ito. Sana mahilig din ito magsakasaka sa future nito ba. Cute. Ang cute ng bata Ay oo nga kamukha din talaga nila Chris na yung ate niya, no? Ito daw yung pinaka panganay nila Chris na. Totoo ba mga kalagad, no? Sila ni Inday Ugdot yung magkamukha. Diyan yung lagayan ng kambing. So nalipat na pala yung mga baboy mga kaalagad doon sa ginawa nila na talaga ba may siminto. Tapos sa tabi yung lagayan ng kambing ito. Ayan, tama. Ito yung tama talaga na lagayan ng kambing na distansya konti sa lupa, no? So ayan, maganda yan. Napakasarap ng higa ng kambing diyan, no? Malamig yung kawayan. DIY yung ginawa nila na lagayan ng lupa na pang yun diyan itatanim, tapos pag medyo okay na, pag tumubo na, ito transfer nila diyan sa medyo malaki na nalagayan mga kaalagad, di ba? Tama ba ako? Dahon ng saging yung ginamit nila, tapos may tukog sila na panglock na ginamit. Okay. Pagtanim pala, hindi na kailangan bunit-bunitin pa dong diyan sa dahon ng saging, kasi tama nga naman yung sinabi ni Chris na dito. Kasi hindi na daw kailangan bunutin pa yung tumubo na tanim, kasi diretso na lang tanim daw.
Kasi yung saging na yan na ginawa nilang taniman ay malalanta lang din naman pag sinama nila sa tanim. Tas dagdag abono din yan, no? Ito din yung kaya yung mga ibang kaalagad natin, ng mga nanay, ay gusto din talagang manood dito kay Chris, na lalo na itong mga vlog niya dito sa kanyang mga bukid-bukid, kasi may nakukuha tayong idea na yan pala yung dapat gawin, ay pwede pala yan, no? Sa pamilya ni Chris na ilang taon na, dekada na siguro na sa pagtanim-tanim, di ba? May mga matutunan tayo sa kanila kung gusto man natin na mag-garden. Dwarf lang daw na talong yung niya, in order yung seedling na hawak niya, no? Dwarf, so ibig sabihin talong lang na hindi siya tumataas. Maliit pa lang pero namumunga na. Sabi nila mga kaalagad, iwan ko ba kung sang-ayon kayo or anong opinion niyo dito. Sabi nila, ang pagtatanim daw talaga, meron daw talagang mga tao na yung kamay nila is maganda sa pagtatanim. Yung klase na kahit kung sila yung magtanim talaga or mag-alaga is nabubuhay talaga yung tinatanim nila at mga natataba talaga. Tapos may mga kamay din daw na kahit ano pang effort mo, kahit ano pang ingat mo dyan sa pagtatanim mo, kahit anong alaga mo is namamatay daw, kung nabubuhay man is payat at walang hindi klaro yung pabubunga, no? Talagang negative yung resulta. So sabi nila na yung pagtatanim daw ay nasa kamay din daw yan. Iwan ko kung totoo kasi hindi naman po ako nagkaroon din ng garden, pero may narinig lang ako na gaya din daw yan ng pagluluto ba, na may mga kamay din na sobrang sarap magluto, magtimpla, no, na parang wala lang sa kanila pero effortless pero napakasarap. Tapos may mga tao na napaka effort magluto, no, napaka-trying hard magluto pero hindi pa rin talaga nila makuha yung sarap na hinahanap nila, no. Ano ba yan? Ano ba yung opinion niyo mga kalagad, no? Itong talong pala na order ni Chris na dwarf ito, tapos yung bunga color white daw, puti, no, nakita niya ito sa TikTok. So bakit na lang sana Chris yung tinanim mo dyan yung talong na lang ba, kulay purple lang yung color para din uniform din sa in-order mo na ba yun, carrots na purple, yung nasabi mo sa isang mong vlog na may dalawa kang in-order na sili ba yun, o sili at carrots na kulay purple. So ayun, para uniform din sila. So yan, Chris Pau signature color. Kino-connect talaga. Ito palang malaki na lagayan ni Chris na para ang nilagay niya dyan is seedling ng bulaklak ang tinanim niya dyan. So, ano kayang klaseng bulaklak? Hindi niya sinabing kung ano. At 3 klase daw na bulaklak yung tinanim niya dito. 3 klaseng bulaklak. Ano kayo, Baka ma-surprise na naman tayo dito. Medyo mahilig kasi ako sa tanim-tanim mga kalagad. Pero mas mahilig talaga yung mama ko, no? Pero, ayun nga, kapag mga ganitong tanim-tanim na content ni Chris na na-excite kasi ako kasi may tanim na sa vlog ko lang yan nakikita, no? Masasabi ko na lang na mayroon palang ganyan tulad ng talong at nung sibuyas noon sa vlog niya, no? So abangan natin kung anong bulaklak itong klase na tinanim niya. Hindi na niya sinali yung pag niya dito ng kamatis. Din siya, maliban sa talong, nagtanim din siya ng seedling ng kamatis mga kalagad. At yung flowers na 3 klase. Sabi ni Chris na dito mga kaalagad na bukas na daw sana nila ituloy yung ibang seedling sa pagtanim kasi wala yung ate niya bukas kasi magsisimba daw. Tapos sabi niya siya is wala daw siyang simbahan dyan. Ano bang katoliko? Ano bang relihiyon ni Chris na mga kalagad? So sabi niya dito na okay lang daw na hindi magsimba. Kahit hindi man siya nagsisimba, nagdadasal naman daw siya, no? So paminsan-minsan Chris, advice ko lang din. Okay naman yan talaga na okay lang yan na kahit hindi ka nagsisimba. Pero kapag iba din talaga yung feeling na magsimba ka, na pumasok ka sa simbahan at doon ka makikinig sa sa pare, no, sa mga homily like that. Tapos makapagpangalawat ka ba, yung ganun. Tapos iba din yung feeling, iba din yun talaga. Pero ayun nga, okay lang naman yan. Pero pag may time ka din, nagsisimba ngayong ate mo na may malayo yung bahay, sobrang layo ng bahay ng atin niya mga kalagad talaga, sobrang tarik ng lakarin, no? Tapos wala daw bukas kasi magsisimba. So ayun, pag may time ka Chris, simba-simba ka din, no? Iba din yung feeling talaga na makapagsimba. Kaya sinabi ko yan mga kalagad kasi alam naman natin si Chris na, di ba, may ginawa siyang video ka nung isang araw na sobrang stress na daw siya, kung ano na lang daw yung iniisip niya, mga negatibo like that, no, na para bang hindi niya nakikita yung mga blessing na dumating sa buhay niya, na healthy yung family niya, kompleto, buo, tapos may natatanggap na sahod, may para sa akin sobrang blessed ni Chris na. Tapos
ano daw siya, malungkot siya, no? Parang naguguluhan siya, like that mga kaalagad. So kaya nasabi ko na lumapit kay Lord nang sa ganun mag-guide ka, magkaroon ka din ng peace of mind na bigay ni Lord sa iyo, na para mawala din yung mga negative thoughts mo, no? Maliwanagan ka sa mga bagay-bagay ba. So ayun lang mga kaalagad, tapos ko na panoorin itong vlog ni Chris na, no? So sana abang-abangan natin na sana yung mga tinanim niya na seedling is tumubo lahat, no? Walang palpak, hindi kasi may iwasan minsan may ibang seed buto na hindi siya talaga, hindi siya lumabas yung niya, hindi siya tumutubo. So wish na lang natin, no? Abangan natin yung mga tanim-tanim niya, yung journey niyang kanyang pag-garden mga kaalagad. So yun lang for this video, maraming salamat at abang-abang na po tayo mga kaalagad sa next upload ni Chris na, and God bless po sa inyo lahat. Ingat po, bye bye.